Natapos ang nakaraang chapter ng Sakamoto Days kung saan tumulong si Pisoke kay Haisuke upang magamit nito ng maayos ang kanyang rifle. Habang naghahanda na sana si Haisuke para umatake, napansin niya si Lu na nasa bingit ng kamatayan at agad niyang pinaputok ang baril upang mapigilan ang opisyal. Subalit, matapos ang ginawa, tuluyan nang naubos ang lakas ni Haisuke, kaya sinamantala ni Kumanomi ang pagkakataon upang tapusin siya. Sa mismong sandaling iyon, biglang dumating si Kamihate at iniligtas siya sa kamatayan. Ngayon, sisimulan na nating talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, ang chapter 230. Nagsimula ang chapter kung saan ipinahayag ni Kamihate ang kanyang paghanga kay Haisuke sapagkat gaya ng inaasahan niya, nagawa nitong talunin ang kanyang world record sa pagtama ng target mula sa napakalayong distansya. Samantala, hindi inaasahan ni Haisuke ang biglaang pagdating ni Kamihate kaya't nagulat siya at napaupo matapos ang matinding pinsala sa kanyang tagiliran. Napansin ni Kamihate ang sitwasyon at agad niyang napagtanto na nasa bingit na ng kamatayan si Haisuke sa mga sandaling iyon. Hindi rin makapaniwala si Kami sa nagawa ni Haisuke sa ganoong kalagayan, kaya't napatanong siya kung paano pa rin ito natamaan ang target na ganoon kalayo kahit napakalala na ng kanyang kondisyon. Sinabi ni Haisuke na ganoon nga, ngunit hindi na niya ito masyadong pinansin at sa halip ay nagpasalamat siya kay Kamihate sa pagdating nito upang tulungan siya. Nakaramdam si Kamihate ng kalituhan at inis dahil para bang lumalabas sa sinabi ni Haisuke na napakadali lang para sa kanya ang nagawa. Agad niya itong nilinaw at tinanong kung ang ibig bang sabihin nito ay bale wala lang sa kanya ang bagbabali ng kanyang world record. Napangiti si Haisuke at mariing ipinaliwanag na hindi ganoon ang nais niyang ipahawatig. Dinagdag pa niya na mula sa simula, hindi naman siya lubos na mulat o alam kung gaano kalayo ang naging distansya ng kanyang ginawa. Dahil dito, lalo pang nainis si Kamihate at idiin ang dulo ng kanyang baril sa mukha ni Haisuke habang mariing ipinahayag na ang ibig bang sabihin nito ay nagawa niya iyon nang hindi man lang niyang namamalayan at ang kanilang pagkakaibigan ay isa lamang biro para sa kanya. Samantala, habang abala sa pagtatalo ang dalawa, ginamit ni Kumanomi ang kanyang electromagnet upang kunin at paangatin ang rails ng tren papunta sa kanyang tabi. Pagkatapos, buong lakas niya itong inihagis sa kanyang harapan, diretsong umaabante patungo sa dalawang sniper. Kasabay nito, mabilis na dumaan ang tren sa rails at sa parehong sandali ay muli niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang lalo pang pabilisin ang pagtakbo at pagbagsak ng tren diretsong tungo kina Kamihate at Haisuke. Mabilis na kumilos si Kamihate. Agad niyang binuhat si Haisuke at tumalon palayo upang makaiwas sa paparating na tren na matagumpay naman nilang nagawa. Pagkatapos ng matinding pag-atake, naglakad si Kumanomi papalapit sa dalawa habang mariing sinasabi kung bakit nga ba lahat ng miyembro ng order ay mahilig makisama sa mga mahihina. Binanggit din niya na may kilala siyang kagaya noon, isang taong isinakripisyo pa ang kanyang sariling buhay upang mailigtas lamang ang isang mahina. Ang tinutukoy ni Kumanomi ay si Hyo na nakalaban niya noon kung saan kasama nito si Haisuke. Dahil sa mga sinabi ni Kumanomi, muling naalala ni Haisuke ang pangyayaring iyon. Pagkatapos niyang magsalita, muli niyang inatake ang dalawa sa pamamagitan ng pagtapon ng mga bakal na tubo sa kanilang kinatatayuan. Ngunit madali nila itong naiwasan sa tulong ni Kamihate. Naiinis si Kami dahil paulit-ulit na nilang pinahihirapan ni Kumanomi. Samantala, dahil sa mga pangyayaring iyon, muling sumagi sa isip ni Haisuke ang kanyang karanasan noon kasama si Hyo.
Naramdaman niya ang bigat ng alaala at ang sakit ng pagkawala nito, at napagtanto niya sa sarili na hindi na niya kakayaning na maulit ang ganoong trahedya. Ang nasa isip niya lamang ay ang hangarin na wag hayaang mapahamak si Kamihate. Hinding-hindi niya tatanggapin kung pati ito ay mamamatay dahil lamang sa kanya. Dahil dito, mariing sinabi ni Heisuke kay Kami na mas mabuting umalis na lang siya at tumakas upang mailigtas ang sarili at hindi na madamay pa sa laban. Samantala, hindi nagustuhan ni Kamihate ang sinabi ni Heisuke kaya't inuntog niya ang dulo ng kanyang baril sa ulo nito ng paulit-ulit. Binanggit din niya kung talaga bang nais ni Heisuke na talikuran na lang nila ang kanilang pagkakaibigan. At iyon ay dahil lamang sa sinabi niya kanina na ang samahan nila ay isa lamang biro. Sabay sipa niya kay Heisuke. Ngunit ang pagsipa niya kay Heisuke ay hindi bunga ng pagkainis, kundi upang mailayo ito at makaiwas sa paparating na atake, kung saan biglang nagpakawala ng isang malakas na puyo ang lalaking nakamaskara. Bagamat hirap na hirap kumilos at labis nang nanghihina, sinabi pa rin ni Heisuke kay Kamihate na huwag itong mag-alala sa kanya dahil ayos lang daw siya at kaya pa niyang tiisin ang lahat. Muli namang nagpakawala ng pag-atake ang lalaking nakamaskara upang tuluyan ng tapusin si Heisuke, habang mariing sinasabi na kinamumuhian niya ang taong tinatawag na bayani na handang magsakripisyo ng sariling buhay. Ngunit hindi ito hinayaan ni Kamihate. Mabilis siyang sumugod sa harapan ni Heisuke at agad nagpakawalan ng isang bala na tumama diretso sa dibdib ng nakamaskara. Sa lakas ng tama, napasuka ito ng dugo at tumalsik palayo na parang babagsak na sa lupa. Kasabay nito, sumugod si Kumanomi kay Kami at binitiwan ng isang malakas na suntok. Ngunit mabilis na react si Kamihate at agad niyang ginawang panangga ang kanyang baril upang harangin ang atake. Hinawakan ni Kumanomi ang baril ni Kami at tila may binabalak itong gawin, ngunit hindi siya pinayagan ni Kami. Agad niya itong sinipa sa mukha upang mapigilan ang anumang plano nito. Nasaktan si Kumanomi sa natamong atake at doon niya napagtanto na hindi basta-basta sniper lang si Kami. Mariing sinabi ni Kami na ang tunay na pagkakaibigan ay nakabatay sa tiwala. At ang mga magkakaibigan ay dapat na sumusuporta at umaasa sa isa't isa, lalo na sa oras ng panganib. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, hindi na siya nag-aksaya ng panahon at agad siyang nagpakawalan ng panibagong atake. Buong lakas niyang inihampas ang kanyang baril sa mukha ni Kumanomi, dahilan upang umalungaw ang tama at tuluyang bumagsak ito sa lupa. Halatang labis na naapektuhan ng malakas na pag-atake. Samantala, habang pinagpapawisan at unti-unting nauubusan ng lakas si Heisuke, napagtanto niya na tunay na malakas si Kami kahit hindi nito ginagamit ang kanyang baril. Sa kabila ng kanyang hirap, hindi niya may iwasang humanga at isipin na walang duda, kahanga-hanga talaga si Kami. Pagkatapos nun, tuluyan nang bumagsak si Heisuke sa lupa, labis ng hinang-hina at wala ng lakas. Agad itong napansin ni Kami at hindi niya napigilan ang matinding pag-aalala para sa kanyang kaibigan na ngayon nakahandusay sa kanyang harapan. Sinamantala naman ito ni Kumanomi, kung saan mabilis siyang kumilos at nagsimulang maghanda ng isang malupit na atake gamit ang tornilyo na nasa kanyang kamay. Habang unti-unting umiikot at lumalakas ang daloy ng electromagnet sa kanyang palad, mariing isiniksik sa kanyang isip na hindi siya dapat maliitin ng sinuman. Pagkatapos ng kanyang paghahanda, tuluyan ng pinakawalan ni Kumanomi ang atake. Sa isang iglap, mabilis itong lumipad sa ere na parang bala, diretsong patungo sa nakahandusay na katawan ni Heisuke na nooy walang kalaban-laban. Ngunit muling kumilos ni Kamihate at mabilis na iniligtas si Heisuke, kung saan iniharang niya ang kanyang baril upang mailihis ang paparating na bala. Bagamat matagumpay niyang naprotektahan si Heisuke, pinsala naman ang natamo ng kanyang sandata. Nasira ang dulo ng kanyang baril sa mismong bahagi kung saan tumama ang matinding atake. Nawasak ang maliit na bahagi ng dulo ng baril ni Kamihate, tanda ng bigat ng natamong pinsala. Samantala, bagamat ligtas si Heisuke mula sa atake, tila nawalan na siya ng malay.
Pagkatapos, ipinahayan ni Kumanomi na tama ang kanyang sinasabi dahil yan ang nagiging bunga kapag hindi mo maingat na pinipili ang iyong mga kasama. Dagdag pa niya, dapat ay putulin na ang anumang ugnayan sa kahit sinong nagiging pabigat at humihila pababa. Ipinaabot ni Kamit na nanatili pa rin ba ang ganoong paniniwala niya. Ngunit idinagdag din niya na hindi niya ito masisisi sapagkat ganun din daw ang kanyang naging panganasan noon. Habang naguguluhan si Kumanomi sa mga sinasabi ni Kamit, nagpatuloy ang legendary sniper sa kanyang paliwanag. Sinabi niya, iniisip ba niya na mas malakas siya kapag nag-iisa? Minsan, aamin siya na oo dahil pakiramdam niya ay pabigat ang ibang tao. Ngunit ayon sa kanya ay hindi iyon ang sukatan ng tunay na pagkakaibigan. At para sa sino mang nag-aaksaya ng oras sa ganitong kalokohan, hinding-hindi nila mauunawaan ang tunay na kadakilaan ni Heisuke. Mariing sumugot si Kumanomi, sinasabing sila daw ang hindi nakakaintindi. Binanggit niya na ngayon ay mga sniper silang dalawa na walang armas at tila hindi nila nauunawaan ang sitwasyon na kinaroroonan nila. Ipinapaliwanag naman ni Kamite ang sitwasyon ng detalyado para bang sigurado siya sa lahat. Sabi niya, nakikita niyo ba ang sitwasyon? Alam niya ito ng buo. Halimbawa, Lunes ngayon, 10 oras, 3 minuto at 7 segundo ng umaga. Malinaw ang kalangitan, 32% ang humidity at may hangin na 1.5 metro kada segundo mula sa hilagang silangan. Idinagdag pa niya, perpekto ang kondisyon at sa kasalukuyan may dumadaang weather helicopter sa ibabaw nila. Pagkatapos, itinaas ni Kamite ang kanyang daliri at itinuro sa kalangitan, sabay banggit na yun mismo, mamamatay ka. Naiintindihan mo ba, partner? Sa hindi inaasahan, nakatayo sa kanyang likuran si Heisuke. Mahigpit niyang hawak ang kanyang baril na nakatuon rin sa kalangitan, kitang-kitang kanyang determinasyon at kahandaan sa anumang mangyari sa ibabaw. Bawat galaw ay puno ng tensyon at alerto, handang tumugon sa anumang banta na maaring dumating sa itaas. Kasabay nito, mariing binanggit ni Kami ang salitang simulan bilang senyales ng pag-atake. Sa parehong sandali, pinakawalan ni Heisuke ang isang bala mula sa kanyang baril na dumiretso sa helicopter na kanina'y binanggit ni Kamihate na nasa ibabaw nila. Dahil dito, umusok ang helicopter at unti-unti itong bumagsak pababa, habang si Kumanomi naman ay naguguluhan at napapaisip kung ano eksaktong balak ni Kamihate at Heisuke. Habang bumabagsak ang helicopter, nahulog ang loose cutter na nakasakay dito, ngunit agad itong nailigtas ni Pisuke sa huling sandali. Samantala, muling nagsalita si Kamit, punong-puno ng kumpiyansa at kapangyarihan at mariing binanggit na ang buong mundo ay parang isang baril na nasa kanyang mga kamay. Handa niyang kontrolin ang bawat galaw at direksyon nito. Habang unti-unting bumababa ang helicopter, masusing pagmamasdan nito ni Kumanomi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang helicopter sa itaas mang tulay at sa ilalim nito ay isang tunnel na nagdagdag ng tensyon sa buong sitwasyon. Kasabay nito, dahil sa lakas ng puwersa ng motor ng helicopter, nagdulot ito ng malakas na impact ng hangin na dumaloy pababa sa tunnel at direktang tumama kay Kumanomi. Sa lakas ng tama, nawasak ang mga sasakyan at iba pang kagamitan sa paligid at labis na nasaktan si Kumanomi na halos mawalan ng balanse sa epekto ng malakas na puwersa. Doon biglang napagtanto ni Kumanomi ang tunay na plano nila. Gumawa pala si Kamihate at Heisuke ng isang air cannon gamit ang helicopter at ang tunnel sa ibabaw na nagdulot ng napakalakas na puwersa ng hangin na tumama sa kanya. Pagkatapos ng matagumpay na atake, mariing ipinahayag ni Kamite na malinaw na kung ano ang tunay na kayang gawin ng kapangyarihan ng pagkakaibigan. Dito na natatapos ang chapter 230 ng Sakamoto Days. Wala pang date kung kailan lalabas ang susunod na chapter, mga master, ngunit maaaring ito ay sa susunod na linggo. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page. Nasa description po yung link. Huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa channel. Maraming salamat! This is Mr. I Anime and see you again on my next video.